4 p.m. we bring you developing news. And the stories behind the headlines. This is Storycon. I'm Patrick Paez. I'm Ed Lingao, and some stories are watching this Tuesday, September 10th. Pastor Apollo Kibuloy's transfer to the new Quezon City Jail in Payatas is on hold. This comes after the QCRTC Branch 106 ordered Kibuloy's transfer. But the PNP says there is a separate order from the Pasig RTC for Kibuloy and his co-accused to remain in their custody. The preacher faces child and sexual abuse charges in the QCRTC, as well as a non-bailable human trafficking case in the Pasig RTC. Cassandra Leong and 53 others are facing a non-bailable qualified human trafficking complaint. This was filed by the PNP, CIDG, and the Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ong and company are allegedly involved in the operations of the raided Pogo Hub, Lucky South 99 in Porac, Pampanga. And Vice President Sara Duterte was a no-show at today's House Appropriations Committee budget hearing. Representative Rodante Marcoleta moved to end the discussions on the proposed OVP 2025 budget, citing parliamentary courtesy, but his motion was disapproved. In the end, the panel deferred the discussion with suggestions to either reduce the OVP's budget or withhold funding until a final decision is made. And joining us today, as always, Patrick Paez. Welcome back. Welcome back, Patrick. Nice to be back. Nice to be back. Oh, yan. Pwede na akong ma-absent ulit. And as always, Amit Tuan, the editor of the Philippine Star, and of course, Storycon's resident political animal, and kaibigan ng taong bayan, Tito Ronald Llamas. Animal ngayon, animal. Animal. Hindi animal. Animal. Si Patrick, balik sa salt mines. Yun. Yes. Kaya ulit. Kailangan po magtrabaho. Pero maraming balita pa lang Itong linggo ito, ang daming balita. Habang wala ka, ang daming nangyari. Habang wala ka. Sabi nga kanina ni IC, sakto daw yung leave ko, yung vacation ko. Iwas sa maraming trabaho. Si Joby ng Amote. Ang aming kaibigan si Jovenal Francisco. Ngayon, maraming salamat, Joby, for manning the house. So, yun. Tapos so may story malaki this weekend, may story kahapon siya ngayon, tapos bukas meron story sa US naman, yung debate. So finally, si Trump tsaka si Harris. Saka inabutan ni Patrick, si Jose Marichan. Si Jose Marichan. Umangat sa Imbornal. Naunahan lang siya ni Kibuloy. Luma na. Pero yung malaki story dapat na nasan natin today is yung transfer dapat ni Kibuloy doon sa... Yes. Imagine mo, sa Quezon City lalagay si Kibuloy. That's good. Bago naman yung bago yan. Bago. Pero I'm sure mga lumang tao lalagay doon. Still, yung iba kahit yung bago, kasama congested nandun pa rin yan, malamang. At saka kung doon ilalagay si Alice Go, tingin ko magte-testify na. So it's actually good for them to be at the PNP Custodial Center. Yan ang gusto niya. Yan ang gusto niya. Yeah. Oo, at least sa Custodial Center, may sarili ka, may privacy ka May privacy ka, maayos, hindi kung... Tsaka mga VIP lang talaga na doon. Hindi, mas maganda pa rin yung kulungan ni Harry Roque sa Congress. Ayun. Yung 12 hours. Yung 12 hours na naging political detainee siya. Masama talaga loob niya nun, Nagpunta pa siyang EDSA nun, matapos nun. At, para irali yung taong bayan. Sabi niya, every Friday. Bumalik ako, 2 Friday, wala siya ikaw naman. Baka naman ibang mahabang EDSA Hindi, sabi niya, EDSA Shrine. Babalik ko every Friday. Next Friday, punta tayo, Patrick. Sa EDSA Shrine. Damay ka pa. Okay. Ano malaking story, Ami? Maliban doon sa inasahan natin na hindi... so hindi natuloy yun dahil ang sabi ng PNP, may separate order ang Pasig RTC for him to be retained doon sa Custodial Center. Hindi, marami pang lilinawin Hindi nga malaman Even the AFP, ayaw ng DND, nag-issue ng statement kagabi ang Department of National Defense, ayaw nilang sa kanila kasi ang gusto for some reason, gusto ni Apollo Kibuloy doon siya sa ISAP. Ayaw ng DND na nailagay siya sa any AFP Custodial Center. Although, nag-issue din sila ng statement ngayon na of course, they will obey whatever the court orders. Pero sa ngayon, magkapit-bahay daw doon sa PNP, si Apollo Kibuloy at saka si Alice Go.
Ayaw kasi ni Ayan. Kibuloy na parang ang nakahuli sa kanya ay yung Philippine National Police. Ayaw niyang ibigay sa kanila yung victory. Kaya gusto niya ay sa Armed Forces of the Philippines. Sa BJMP na lang, para hindi PNP. Doon daw siya nakipag-usap sa Davao with ISAF. Although hindi totoo yung dinala daw sa North Cotabato. Oo, hindi totoo yun. Nakipag-usap daw talaga sa ISAF, although may representative din ng PNP. So may kaibigan siguro siya sa ISAF, pero ayaw nga ng AFP, hindi naman daw sila custodial center for criminal suspects. Tsaka Kaya hanggang ngayon, baka maya-maya, baka may final word dyan kasi nag-aagawan yung mga hindi naman nag-aagawan, kundi baka nagtuturo-turuan, ewan ko. Kailangan i-settle siya siguro within the day, Itong ISAF center na ito, compound, kulungan din to dati. I understand ng mga aktivista. Mga political detainee. Usually yan. Sa mga high profile, high value prisoners. And a few drug lords. Yun, na kailangan talaga bantayan. Iba daw ang nature ng kanilang trabaho, sabi ng AFP. But anyway, yun na nga, susunod daw sila kung ano sabihin sa kanila. Pero napag-usapan natin dati yan, Ami, di ba, Ed, yung narrative na siya ay nahuli sa North Cotabato at ibinalik sa Davao. Hindi daw totoo yun. Nakita mo yung mapa. Parang labo parang labo. So, wala ako dito. So, iba-iba rin yung nababasa ko. Tsaka sa Canada kasi, alam mo, black ng news doon sa social media. Talaga? They have this arrangement na ayaw magbayad ng big tech sa mga news agencies. So, ang kaso walang balita sa social media. But anyway, I meant to ask kung saan nga ba talaga nahuli? Within the KOJC compound KOJC. or not Kitapawan? KOJC compound. KOJC. Malapit dun sa pinaghuhukayan sa likod. According to the PNP, dun sa Bible Medyo Bible malayo school. daw yan. Sabi AFP. nung correspondent namin sa Davao, hindi siya ganun kalapit dun sa school. Yung Bible area na yan, medyo malayo daw yan dun sa... Hindi siya ganun kalapit sa dun sa hangar. Medyo malayo daw siya, Ed. So what were the accommodations? Ami, ano yun? May bunker ba to? May secret door? Was it underground or? Parang hindi bunker eh. Walang nakuha sa tunnel, di ba? Kaya tinigil na lang. Mukhang nagkaroon talaga ng negotiation, kaya yan ang pinag-aawayan hanggang ngayon. Yung kwentong kutsero daw, sabi ni DILG chief, kwentong kutsero na inaresto. Pero, depende. Siguro, kanya-kanyang spin na lang yun. Siyempre, naipit siya, kaya nag-surface siya. And apparently nga, merong usapan, nakikipag-usap siya. Nag-surface siya at kinuha. You walk into the arms of arresting people, na-arresto ka. Ang sabi ng Philippine Defense Forum, ito ay mga armed AFP ito, na siya ay nasusukol na, kinat na yung kuryente at tubig. Yes. At kaya siya ay napilitan ng sumuko. Kaya ang Kaya siya tawag ko dito, huli suko. Kaya sabi nga ni President Marcos, he was forced to emerge. Right, Yes. right. He was forced to emerge. So hindi to So PNP, bahala na kung whatever yung yun, kaya nag-surrender, kaya arestado. Anyway, if you surrender, you will be placed under arrest anyway. So I guess the pinagtatalunan dito, Diba? Ami, is whether there was some sense in all that thousands of PNP soldiers deployed within the KOGC compound. I guess the point of Pastor Kibuloy is to say na parang walang epekto yon. Kaya ayaw niya masabi na sumuko siya sa police at saka lumalabas yung story na wala siya doon sa KOGC compound. But in any case, that huge manhunt, if we can call it that, it can't be denied that it did put some pressure on the pastor to turn well, kung nahuli siya sa KOJC, that's a very compelling pressure. Yeah. No? Kung sa KOJC siya nahuli, no? Ibig sabihin, wala na siyang pupuntahan. No? Yun yung, at hindi lang yung pulis ang nagsasabi, mismo yung AFP, dun sa Philippine Defense Forum, dahil puro AFP yun eh. No? Also, kung nahuli siya sa KOJC o kung nasa KOJC the whole time, then somebody must have been hiding him. Close na. Yan ang isa pang yan mga binabantayan natin istorya ngayon. Kasi, di ba, kagabi nag-issue din ng statement yung mga authorities na tinitingnan nila kung sino yung pwedeng kasuhan for harboring a fugitive and for obstruction of justice. So I'm guessing na hindi lang yung ordinaryong KOJC member, kundi certain persons na prominent dyan sa Davao, yung tinitingnan nila.
At nangyari In fact, binanggit nga nila, pati yung abogado. Tinatanong ko nga yan pwede mo bang kasuhan yung abogado sa ganyan, di ba? Tinatanong ko dun sa IBP. Theoretically, So, pwede. pinag-aaralan daw nila. Legally, pwede. Anyway, isa ring angulo dyan, Ami, ay nagkaroon ng Senate hearing sa Davao a day before Yes. siya ay mahuli or Yes. mahuli suko. Ang isang tinatanong ng iba, may relasyon ba yon? Kaya nagkaroon ng Senate hearing Yes. dahil malapit na siyang mahuli suko. No, yun yung isang angulo. Dahil exact almost a day. Di ba? Yes. Siguro may nakipag-usap, na sumuko ka na kasi medyo umiinit na masyado, di ba? You mean the visit there, speculation. yung inspection doon of Senator Bato de la Rosa, that was a day Senator before. Bongo, and Senator Robin Padilla. Yes. 3 known allies of Yes. President Duterte, Yes. President Duterte. At ang kinonfront nila doon sa hearing ay si General Torre. For almost So a day. you look at that visit as an attempt to pressure at least ease the pressure. Yeah, mas ganon. Ease the pressure. on the operations. Sorry, let me break in. Ang ating mojo, si Kyla Macantan is on the line. So baka maputol. Pasok na natin si Kyla Macantan was supposed to have been covering yung transfer. Dapat ni Kibuloy doon Yes. sa Na hindi new natuloy. QC jail. Kyla, what's the latest? Hi, Kyla. Hello, yes. Yeah. Kyla. Kyla, go ahead. Naririnig na po ako. Go ahead. Yes. Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Dito pa rin po tayo ngayon sa Krame. Kanina nga sa presser, nabanggit ni PNP spokesperson Colonel Fajardo, yun ang inihain ng QC-RTC na paglipat ni Pastor Kibuloy kasama ng 4 pang akusado. Pero sa ngayon daw, ang siniguro nila walang magiging movement pa ngayong araw at aabangan pa kung ano yung magiging desisyon ng JTG dahil meron na ding existing court order itong Pasig RTC na i-retain naman ang kustodiya ni Kibuloy at ng iba pa dito sa PNP dahil nga non-bailable yung kanilang kaso. Yung isa kasing kinakatakutan nila ay yung malipat sa QC itong mga akusado at baka pag-bail dahil nabanggit ni spokesperson na gano'n na daw yung nangyari noon sa Davao nung doon pa yung kanilang kaso prior sa paglipat sa RTC. Kaya yun yung kanilang iniiwasan din. Kyla? At kahapon din nandun tayo nagbantay buong araw sa Pasig RTC dahil supposedly pupunta daw doon, haharap si Pastor Kibuloy. Pero walang nakitang anino niya o ng kanilang team. Pero natuloy naman daw yung return of warrant at nagpunta yung CIDG. Yung kanilang concern po kasi talaga dito ay yung seguridad. Dahil ayaw nga nila na ma-compromise at hanggat maaari, nandito lang muna sa loob ng Krame yung si Kibuloy at yung 4 pang akusado para sigurado na maigting yung seguridad. Kyla, handa na ba yung dapat sana'y tutuluyan ni Pastor Kibuloy dyan sa Campo Crame, dyan sa PNP Custodial Center? Yes. Ayos na ngayon at siniguro din ni PNP spokesperson na yung tutuluyan nila, yung tinutuluyan maging sa ngayon nila Pastor Kibuloy, secured at walang VIP treatment. Yung kanilang selda na pupuntahan, solo-solo yan, kahit yung mga babae, walang magkakasama at talagang magkakalayo raw. Hindi raw sila maaaring ni makapag-usap sa isa't isa. At sa oras din daw ng pagpapaaraw, maging doon, hindi sila pwedeng magkita-kita. At nabanggit din na limitado lang yung espasyo na pwede nilang lakaran. Talagang may mga barikada. At sinisiguro din nila na maging yung CR daw na nasa loob ng selda, no? Walang harang, walang pinto. Para gawa lang sa bato, sementado. Pagbukas daw ng pinto, kama agad. Ganon yung description ni spokesperson sa selda ni Kibuloy at mga kanyang kasama. Kyla, I wonder kung merong iba pang mga VIP detainees dyan currently dyan sa loob ng Custodial Center. Kasi I understand, Ronald, Senator De Lima was one of the last ones there. Yes. No? Meron pa ba, Kyla, ng mga VIP dyan sa Custodial Center? Yes, PP actually meron pa raw, at yan nga yung ginawang halimbawa rin ni spokesperson na talagang kaya nilang panatilihin yung kaayusan ng pagkadetene ng mga nila Kibuloy at nakasama pa dahil marami na, hindi na nila pinangalanan. Pero marami na raw iba pang
high-ranking na mga tao na nakadetine din dito. At bukod doon, no, banggitin ko lang kasi nabanggit din ng legal counsel ni Kibuloy na balak nilang mag-apila din na ilipat naman sa AFP yung kustodiya niya Kibuloy at ng ibang kasama dahil naman daw sa health concerns at sa security. At inulit naman yung spokesperson na dito sa Krame, bantay sarado naman at malapit yung kanilang pagamutan kung yung kanilang problema. Nasa panatag daw kasi yung loob nila kapag nandito talaga sa loob yung mga akusado. Yun pa lang yung kanilang naging impormasyon, medyo maingat din si spokesperson sa mga detalye na kanyang inilabas kanina sa press con. Okay. Bok, I think we have to let go of Carla kasi we have the BJMP spokesperson on the line. Maraming salamat, Carla Macantan. Thank you for joining us this afternoon. We now bring in Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Spokesman po siya ng BJMP. Sir, magandang hapon and welcome to Storycon. Yes, magandang hapon po sa ating lahat, sirs and ma'ams, at sa mga sumusubaybay. Yes, sir. Sir, yung paglipat kay Pastor Kibuloy today, hindi natuloy, pero that could happen anytime soon kung ma-resolve ng korte. I'm wondering lang kung gaano kahanda yung BJMP, specifically yung new Quezon City Jail doon sa Payatas, para for somebody like Kibuloy. Ano ba sitwasyon doon sa Payatas? Ilan ba yung inmates niya doon versus ilan yung yung capacity versus yung real and so on down the line? Alright, sir. Sa ngayon po, tama po kayo, hindi pa po namin na-receive si Mr. Kibuloy. However, the BJMP is on standby. Naka-alerto po tayo in case ma-effect ang transfer. Ito pong bagong facility na po ito ay ngayon meron pong 4,200. Yan ba yung kulungan? Opo, ito po yung bagong Quezon City Jail natin, ma'am. Yan yung bago. Ito po yung newly constructed facility natin at decongest po tayo sa Quezon City Jail. Ay, parang SM eh. Ang gaya na nga sabi ko, parang mall siya, no? Anong capacity niya? Anong capacity sa kailan ngayon ang laman niya? Sa ngayon po, ang capacity po niyan ay 4,400. Meron po itong laman na 4,200. Kaya po may bakanting selda pa po na pang-ordinaryong PDL lang din. At yun po ang plano nating paglagyan kung sakali man pong ililipat. Ay kapareho lang din po ng isang ordinaryong PDL. Ano po ang typical na laman ng isang selda? Kasi bihira yung dito, mga solo selda. Ilan ang typical per cell? Ang typical po nating selda, ang laman po niyan ay 10 PDL. So, according to standard na po yan at may sarili po silang banyo dyan. Banyo na hindi covered and then meron pong 5 bed banks na double sharing po. So wala po diyang VIP rooms? Walang VIP rooms dyan? Wala po, sir. Isahan. Wala po, sir. And sa part ng BJMP, we assure na walang VIP treatment. At wala rin po tayong any constructed single occupancy dyan. Walang kubol-kubol, kumbaga, parang dun sa, nakita natin dun sa Bilibid nung nakaraan. Yung may Tama po, wala pong kubol. Yung may studio, yung may tennis court, gano'n. So, wala po, sir. double bank ang Sharing po nabanggit talaga nyo? yan. Double bank. So, sa isang selda, apat na kama? 5 pong kama ang pinaka-maximum capacity po niyan. Double deck. Okay. So, pati yung mga babae ba, dyan din nakakulong? May separate selda sila dyan, dormitory? May separate female dormitory po tayo. Ito po ay located sa Camp Karingal. Hindi dyan. Sir, linawin ko lang, sir, ha? So, limang beds per room. Per cell. And ang bawat bed ba up and down, double deck, o ibig niyo sabihin 2 tao sa isang kama na nakahiga? Double deck. Double deck po ito Double deck. na 5. So, 5 double deck. Okay, so tig-isa pa rin Yes, silang sir. kama kahit 5 paano. double deck. Yes, sir. So, kung sakali si At Pastor... ang facility naman po, na-inspect na po natin yung facility na yan at may mga bakante po talagang selda pa. So, pang-ordinaryong PDL po talaga ito.
wala naman pong special cell. Okay. Nakakapagdala po ba dyan ng special food? Kasi may mga ibang detention facilities na pwedeng dalhan ng mga kamag-anak o mga supporter yung detainee. Diyan, pwede ba yung dalhan? Yes po, katulad din po ng isang ordinaryong PDL, pag may dalang pagkain ng dalaw niya, ay pwede rin pong papasukin, subject to inspection po yan. At of course, kung may dalang gamot para sa kanyang kalusugan, meron naman po tayong fully operational na infirmary at clinic dyan sa loob. Ilan po ang jail guards na nandyan, na naka-assign? Meron po tayong nasa 300 plus na jail officers po na naka-duty sa New Quezon City Jail, and balak pa po nating dagdagan for additional security kung may mga ganyan pong instances na makocommit. Ano naman po yung ventilation? Kasi yan ang nirereklamo ng maraming detainee. Init na init daw sila. Paano po yung ventilation per cell? Ito pong bagong facility na po ito ay well-designed po yan according to international standards. At pina-check na nga po natin yan sa International Committee of the Red Cross at pasado naman po ang ventilation ng bawat selda po dyan. Tagusan po ang hangin, kaya po ganyan ang design niya na malaki and then multi-story para kasya po ang lahat at tagusan ng hangin. Okay. Kasi sa nakaraan, yung mga ibang kulungan, tubuan ng kulugo yung... Yes. Katulad sa QCPD, sa Quezon City Jail. No? Diba? Lumalabas daw yung galis nila. Lumalabas daw yung mga allergies, yung pong may psoriasis, lumalabas daw dahil sa init. So Tama hindi po ma'am, isang common may disease po natin yan tuwing ventilador ba summer. sa loob? Yes po, yun po yung pinaka-ventilation, dagdag ventilation is ventilador. Bawal po ang aircon dyan, walang naka-aircon. So yun lamang po ang ventilation nila. Sir, what are prisoners allowed to bring into the jail system? What is barred and what is allowed? Cellphone, for example, sir? Opo, ang allowed lang po. Sige po. Okay, sir. Pwede ba mag-cellphone? Hindi po pwede ang cellphone, hindi rin po pwede ang kahit anumang gadget. Okay. May access naman po sila sa kanyang lawyer at sa kanyang visitors through e-hearing at may mga idalaw naman po tayo. Okay. So anong personal effects po pwede nilang dalhin sa loob? Actually, ang allowed lang po ay yung kanyang personal na gamot at underwear. Kasi may uniform naman po ang PDL natin. May jogging pants na issue yan at may yellow t-shirt. Ang pagkain naman po ay meron tayong provided na pagkain para sa kanya. But of course, kung may dadalahin po yung dalaw sa kanya, pwede rin subject to inspection. Yung pala, may uniform pala. Hindi, wala ka ng problema. Parang nagle-level up na yung mga BJMP system. Grabe, dating Manila City Jail dati ka. So, Superintendent, I understand yung mga kasama ni Kibuloy, yung co-accused ng mga babae, nandun na sa female dormitory ngayon? Tama ba yun? Wala pa rin po, ma'am. Wala pa rin po kaming nare-receive na information at wala pa po talaga in BJMP custody. On a different note, ay tatanong ko lang, nung hinarap kasi sila Kibuloy at saka yung mga kasama niyang akusado, nakatakip yung kanilang mga muka. Ano ba protocol dyan? Paano, usually nakikita namin ay hindi naman nakatakip yung mga muka nung mga hinaharap na akusado. Ano bang protocol nyo dyan? Sa BJMP po kasi, sir, hindi naman po namin practice talaga na iharap sa media ang akusado kasi usually committed na po sila may court order na. But for public documents, of course, may freedom of information naman po. Pwede naman pong i-release ang kanilang mugshot and other public documents po. Sir, kung sakali lang na madestino dyan si Kibuloy, do we assume that he will be sharing the room with 8 other people? Well, 9 other people. No, dalawa sila 8 other people? Or kasi sabi nga ninyo, mga 200 pa yung bakante na more or less, diba? Na out of dun sa allowed capacity. Will he get a room all to himself in the meantime? Or will he have to share it with 8 or 9 other people? Sa ngayon po, he will have to share with other PDL po. Hindi lang po kasi isang selda yung
location na yun, kundi maraming series of CELDA po yun. So, he will have to share kung saan pong bakante. Ngayon po, as to the assessment naman po, kung mag-isa siya o dalawa sila ng co-accused niya, we will depend sa kanilang classification po at security assessment. Kung may threat naman po talaga at for protection din, sa safety and security, pwede naman po. Pero kasama niya pa rin ang ibang PDL doon sa cell block. Marami po kasing CELDA yun sa isang may face-in ba dyan? Kasi sa Bilibid merong ganon na mga 2 months actually dun sa parang hospital nila. Nagdun muna yung mga bagong pasok Diyan ba merong ganon kahit a few days lang dun sa medical facility muna or some other isolated area bago ipasok dun sa CELDA? Meron din bang ganyan diyan? Meron din po, ma'am, pero on the day na po kasi yung medical check-up natin Actually, ang plano po natin sa ating offline, pag kung darating siya ngayong araw, sa susunod na araw, diretso po muna siya sa medical infirmary. Yes. At kapag na-check po siya na healthy naman siya at fit naman, diretso na po siya sa CELDA ng mga bagong commit natin. So within the Kasi day, wala pong CELDA yung siya sa infirmary CELDA. natin, ma'am. Walang CELDA. Pasok na CELDA po. Wala po tayong CELDA sa medical ward natin. Okay. Okay. Sir, paano na lang? Kasi matagal na ako hindi nakukulong. Hindi po pala nakukulong. Nakakadalaw. I'm just curious once you are incarcerated dyan sa BJMP o dyan sa QC jail, is there a schedule of activities or wala lang, bahala ka lang sa buhay mo, gising, tulog and all that? Are there other facilities available to them for whether leisure or gymnasium, for example. Yung mga napapanood natin sa mga pelikulang Amerikano, yung mga ganun, na pwede sila mag-weights. May library. Tell us about kung ano yung Facilities. Saka anong daily life dyan? For example, pag si Kibuloy nandyan, anong daily life niya? Opo, ganito po yan. Pagising po niya ng morning ay accounting. Bilangan? Around 6 a.m. And then po after niyan, magbe-breakfast siya. Kung ano po yung breakfast namin, budget namin sa PDL, yun lang din po yung ibigay din naman sa kanya. Which is how much, sir, per meal Then, per day? 70 pesos per day po ang budget ng pagkain namin. So, yun naman po, makikita naman po niya yan kung sa loob. So, then, mas mataas mag-a-attend po siya ng 21 pesos ng NEDA. Sabi na Pero hindi naman yun. makikita mo kagad yun. Parang 63 Doon 70. Sa kanila 70. sabagay. Yung 63 Ang bilis mo Ang bilis mo. Sige, sir. Pero, After breakfast, and then, after that po, mag-a-attend po siya ng mga activities niya katulad ng hearing. Kung merong hearing, Okay. dadalhin siya sa labas o kaya virtual hearing, meron po tayong facilities. Kung wala naman po siyang hearing, mag-a-attend po siya ng mga livelihood activities kung gusto niya. Meron tayong recreational activities. Ano sir ang recreational At activities? other mga activities kung ano. Basketball. Meron po tayo doon, Three-point shooter library, to si may basketball court. Pero Ayun. sa ngayon po, naka-hold po yung basketball court kasi Ay, sayang. ginawa po natin mo ng parking area ng bus. Okay. Mahilig pa naman mag-basketball Okay. si Pastor. Sir, kasi pastor to sir would he be allowed, for example, to preach or to convert? Prayer meeting. Prayer meeting, so Bible study. prayer Sa preaching po, hindi po. But of course, he is allowed to practice his religion Okay. and attend to his religious activities. Pero ang preaching po, hindi po allowed. Even sa other PDL, hindi rin po allowed. At ano po? Pinapayagan ba sila, Sir Superintendent, na kunyari magbuo ng maliit na prayer group among his inmates, yung mga kabilang selda o yung mga kasama niya sa selda niya? Okay lang ba yung mga ganon na activity, Sir? Sisigaw ka. Sa ngayon po, yung pagbubuo ng mga ganyang Bible study group, may mga nangyayari po niyan, pero supervised po yan. Okay. Supervised. At of course, kailangan ng permission pa po ng ating warden. Okay. Papaalam. Pwede kasi mag-organize sila ng escape May kasama, di ba? Opo. Mag-uusap-usap. Well monitored naman po yan. Ikaw talaga, Well monitored. yung takbo ng utak mo talaga yung klase. Superintendent, mukhang bagong-bago tong facility nyo. Kailan pa po ito tinayo? At saka kailan siya naging operational? Ito po ay itinayo before pandemic. Natapos po siya this year. Nakapaglipat po tayo the April of this year.
Okay. Kalilipat lang po kaya niya. bago- Superintendent, no? what happens to the old Kaya siya bagong-bago. Quezon City Jail? Ano mangyayari doon? Wala na. Meron Ito pa rin. pong Old Quezon City Jail ay na-turnover na po namin sa local government of Okay. Quezon City. So, magkakaroon ng reuse na siguro yan sa facilities o sa lupa, no? Parang ganun, sir. Okay. Okay, Yes, sir, maraming... it's possible. Kasi po yung lote pong pinagtayuan natin ay binigay din po ng local government of Quezon City. Okay, maraming salamat for joining us here Pahabol lang on ako. StoryCon. One last Okay, question. sorry. Sir, can you give us a sampling lang kung ano yung, what kind of food you serve there for 70 pesos a day, like breakfast, lunch, dinner? Kung anong maasahan ni Kibuloy kung walang magdala ng pagkain sa kanya? Masusunod pa rin naman po as much as possible ang nutritional value. Ang kanin po, yung pinakamurang kanin natin na nakukuha sa NFA, yung may mga kulay pong konti at saka fortified with vitamins. Tapos meron din po yung substitution na lang po ngayon. Halimbawa po yung sa mga patatas at carrots, sometimes sayote po ang nakaserve natin. Okay. Pero as much as possible, nasusunod po yung menu natin na karne, gulay at chicken. Okay. Baka pwede makakuha ng tip ang NEDA. Yun siguro sasabihin mo, no? Okay, maraming salamat. BJMP spokesman, Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Thank you, sir. Salamat, Thank you. Superintendent. Thank you po, sir and ma'am. Thank you. Okay. You're That's a one. bit of news na may bagong jail Oo nga. facility. Ang ganda, Ang Quezon City, oh. Ganda-ganda nga. Mukhang Kakagulat. mall eh. Ibig sabihin, okay na sa'yo. Yung labas. Pwede na makulong si Ed. At mas malaki ang food budget nila. Oo, Kesa kesa sa sa recommended NEDA. ng NEDA. Oo. Ako kasi nakulong Karingal eh. Sa Karingal eh. Oh, Pero magkano hindi ba budget nyo nun? interesting Hindi ko yung alam. concept Dami ng nagdala ng VIP pagkain na eh. para sa iba? Sabi ng PNP, hindi daw VIP treatment yung solo-solo silang nakakulong doon sa PNP. Pero tingnan mo naman yung alternative. Kung hindi VIP treatment yun, gusto mo ba na may kasama ka 10 siyam na tao Well, in okay, one hindi cell naman kasi kayo? talaga yung custodial Diba? center ng PNP is for Yun ang VIPs. sinasabi ng PNP, they will not get VIP treatment, kanya-kanyang cell. It's actually a special, it's special Yeah, it's cell. a special eh. treatment. Kung may sarili kang cell, di ba? Actually, Ami, may request sila na house arrest kay Kibuloy. Meron silang request ngayon. Malaki-laking house yun, Baka maghanapan na naman sila. Baka ibalik uli sa Prayer Mountain. Bilang Kaya somebody who had experience, ikaw lang may experience sa amin dito na nakulong. Look, seeing the options, anong pinaka-best option yan para sa'yo? For somebody like Pastor Kibuloy? PNP Custodial Center, yung bagong-bagong... Custodial Center kasi, medyo sarili mo yung room mo. Dito, Yes. may mga kasama ka eh. Importante 10, yun, no? Oo. Mahirap. Tapos ito, medyo nasa gitna ka ng kampo eh. No? Kaya medyo may hangin, no? May puno, may paligid. Oo. So medyo Yan iba. ang pipiliin mo. Yung Custodial Center. Custodial Center. Pero Pero sa nakulong dati, Karingal. Karingal. Sama ko si Randy David. Yun. Yung custodial center ba? Tatanungan ang ginawa mo. Yung custodial center ba, may pintuan din yung banyo? Kasi yung new QC jail, walang pintuan ng banyo eh. Hindi ko na maalala. No? Kasi nga, sama-sama sila dun. 10 sila na. Sama-sama So when you do eh. your business, lahat sila. I understand. Pipila ka ron. Sa Custodial Center ay hindi ko sigurado. Posibleng meron kang sariling banyo. Paano ang habol mo kasi doon sa Custodial Center? Parang hindi naman VIP, pero mga kwan kayo eh, mga high profile kwan. Special siya eh. Kaya hindi kayo pwede makihalubilo. At kung merong common na toilet, maghahalubilo kayo. Kaya I'm not sure. May sariling toilet. Pinakita pinakita yung kay di ba? Yung kay Alice. May sarili sila. Halimbawa, si Laila de Lima, may sarili siyang toilet. Yes. Incumbent naman yun nung nakakulong siya eh. Tuloy-tuloy siya sa Senate, di ba? Let's now get a wrap of the House deliberations on the OVP's proposed budget for 2025. We have Mobile Journal Amy Atienza. Amy, ano nangyari dyan? Hindi raw sumipot si VP Duterte. Itong mga kain natin live ang sa Vice President. Amy, we might need to Choppy, bring choppy. you back. Medyo choppy yung linya mo. Choppy. Can we try calling you again? We can barely hear you anyway. Sige, Bok, baba muna. Balikan ka namin. What we know, Bok, Hindi is... lang daw si BP ang hindi sumipot ha. Walang sumipot.
from the OVP. Blanco talaga yung mga silya. Lahat sila. In place of Although ang sabi noon ni appearing- VP, di ba, ang sabi niya in so many words, bahala na nga kayo dyan, di ba? Sabi niya, hindi daw nila i-depensa eh. Naglabas ng statement actually ang OVP, Ami, no? Saying the same thing. They leave it to the way they worded it is they leave it to the discretion entirely the discretion of the House Committee to decide on the budget. Saka, It was like a polite way of saying, bahala na kayo. yes, may letter sila. Bahala na kayo. Pero meron din siyang interview 2 days ago na yung Bratinella interview niya na sinabi niya hindi siya Hindi daw siya Bratinella. brat. Pero meron din siyang mga Baka ginawang nga kasi expose. lumabas na naman dyan eh, di May ba? mga ginawa siyang Kapag expose. humarap na naman siya dyan, baka lumabas na naman eh. Oo. Pero may ginawa siyang mga expose for the first time na talagang very very specific. No? Kaya sinagot ni head ng Appropriations Committee, si Saldico, kanina. No? Sinagot niya at binanatan din niya si Vice President Sara. Medyo matindi yung banat ni Vice President Sara, medyo matindi rin yung banat ni Congressman Saldico kanina. At nagkaroon ng altercation. Nagkaroon ng altercation dahil si Congressman Marcoleta invoking tradition, parang sinasabi niya ay tapusin na natin to at aprubahan natin yung budget en toto. Ang sabi ng iba, hindi. Dapat pag-usapan ito. Nagkaroon ng botohan, 3 out of 45, no? Yung botohan, at yun yung namayani. At ang ini-invoke ni Marcoleta na tradition. Ang ini-invoke naman ng iba ay yung power ng Congress, a constitutional right to check Power the budget. over the purse. Yes, Right? yes. Tawag na gano'n. Kaya, Sino yung tatlo na yun, Ronald? hindi ko na bilang yung dalawa. Hindi ko na, ang sigurado ko lang si Congressman Marcoleta na party list, yung Sagip Party. No? That vote to approve the budget as a courtesy to the OVP Yung dati nilang ginagawa. could be seen as a support for the OVP. Yes. For VP Clearly. Sara. Okay. Clearly it was a support. No? Kaya yung tatlo na yon ay... So what's happening with that? I mean, we understand that Marcoleta figured prominently in the past. Yes. Pero siyempre, ang sinasabi ng iba, Marcoleta is not just Marcoleta. Okay, He yes. is linked to a religious group. Okay. Especially yung kanyang party list. Kaya ang tanong ng iba, anong ibig sabihin yan? No? So anong tingin mo, Ronald? Anong ibig sabihin niyan? Should we take Marcoleta's position on this matter as an indication of the stand of, let's say, the Iglesia ni Cristo? Could be. Could be. Could be. No? It's not definite. Pero siyempre, ang sasabihin kasi ng iglesia, hindi naman kami political group eh. Okay. No? Kami ay isang simbahan. So hindi kami nakikialam dyan. No? Pero yung ibang mga pundits ay pwedeng tignan yan as dotted lines. No? Okay. Including you. Ako hindi. Ako kaya ako. Opo, let's bring in Amy Atienza. Baka mas tinuna yung linya. Amy, how do you read us? Yes, katulad nga There. ng sinasabi ko kanina ay simula alas 10 ng umaga ay nagsimula na ang hearing sa 2025 budget ng Office of the President at tumagal nga ito ng 3 oras. Pero sa loob ng 3 oras, no show nga si Vice President Sara Duterte at wala rin ngang representative ang Office of the Vice President sa isinagawang budget hearing ngayon ng Kongreso. Bago pa man magsimula ang budget hearing, nagpadala na raw ng sulat si VP Sara kay House Speaker Martin Romualdez. At doon sa naturang sulat, sinabi rin ni VP Sara na naisumite naman na ng kanyang opisina ang lahat ng necessary documents kaugnay sa kanilang 2025 budget proposal. Pero sa umpisa pa nga lang ng hearing ay nagkainitan na ang mga mambabatas kasi nasabi dito ni Representative Dante Marcoleta na baka kaya absent ang OVP ay dahil sa nangyari noong nakaraang hearing. Kaya naman suhestyon ni Marcoleta at ni Representative Isidro Ungab na tapusin na lang ang deliberasyon sa budget ng OVP. Huwag na nga raw tanggapin ang iba pang mga katanungan. Sinabi rin ni Marcoleta na you have to respect the office of the Vice President. At sa init ng kanilang diskusyon sa pagpapatuloy ng pagdinig, pansamantalang sinuspinde ni Chairperson na si Honorable Stella Luz Kimbo ang 2025 budget hearing pero matapos ang ilang minuto ay napagdesisyonan niya na magbotohan na lang ang komite kung patuloy na nga bang ita-terminate ang hearing. 3 dito ang in favor of termination habang 45 naman ang not in favor.
Kaya pinagpatuloy nila ang hearing para sa 2025 budget ng Office of the Vice President. At dahil na nga rin sa presensya ni Commission of Audit Representative Fahad bin Abdul Malik Tumawis, umikot ang diskusyon ng Kongreso sa paggamit ng pondo sa satellite offices at sa mga programa ng Office of the Vice President. Ito nga kinuwestiyon yung 65 million pesos na unliquidated funds sa mga programa tulad ng Pansarap Buns pilot testing sa Davao City, sa Maguindanao, pati yung relief operations nung Marso ng nakaraang taon. Wala daw itong acknowledgement receipt ayon nga kay Batangas 2nd District Representative. Kaya ang suggestion ngayon ng mga kongresista talagang i-reallocate daw ang budget sa mga projects na to sa ibang ahensya para daw yung funding at yung mandato ng Office of the Vice President ay hindi na maging redundant. Amy, yung tanong ni Patrick kanina. Ang ibig sabihin yan, mawawalan siya. Malaki makakat sa proposed budget ng OVP for 2025. Yun lang naman ang tanungan dyan ngayon eh. Mukhang po yung naging yun yung naging konklusyon kanina, pero inaasahan pa rin nila na sana daw ay may isa pang hearing para man lang daw malinaw din yung ibang mga katanungan kasi meron pa rin mga tanong doon ng ilang mga kongresista na hindi pa mabigyan ng sagot ng Commission on Audit, pero ito nga yung mga nakita nating lapses talaga sa mga programa ng Office of the Vice President. Amy, yung tanong ni Patrick kanina, sino yung tatlo na bumoto? Kanina ay si Honorable Abante Jr., si Honorable Marcoleta, pati na rin si Representative Isidro Ungab. Sila yung mga bumoto ng in favor of moving the termination for the hearing kanina sa 2025 budget. Did I hear it right? Si Abante bumoto? Yes, okay, po. I'm looking at a quote here from Congressman Abante. Interestingly enough, Ronald, Amy, ito ang sabi niya, doon sa hindi pagsipot ng OVP sa budget hearing, he says, the fact that the head of the agency is not here today is further giving an insult to the body here, and that is, I think, would be unconstitutional. So that term has been introduced in this issue, in this matter. And yet, bumoto siya. And yet, bumoto siya sa termination. Yeah, well, it could go both ways, Ronald, yung termination and Yes. hearing. Baka gusto niya i-terminate na, but doesn't mean to say he's in favor of the OVP's budget. Maybe it's not calling for the approval, like what Congressman Marcoleta is saying. But ito, na-introduce yung word na unconstitutional. Yes. Yun ang tingin niya. Medyo weird pa rin yung pagboto niya dahil yung parang bumubunggo dyan yung pagboto. Yung pagboto kasi to terminate is basically to approve the budget. To approve na Yun for yung ibig sabihin nun. Baka hindi niya na-get yun, yung implication Well, nun. let's go Baka back to gusto that. lang niya ipa-terminate kasi mukhang useless na. Baka ganun yung thinking. Baka ganon, Na Mami, di ba? walang mangyayari dito sa atin dahil wala naman yung resource person. kasi- Veteranong congressman yan si Abante. Alam niya yung ibig sabihin nun eh. Veteranong congressman yan. Hindi yan bago, katulad halimbawa ni Congressman Luistro, na siya yung nagsalita for na wag i-terminate. Siya yung nagsalita, si Luistro, bilang first-termer, na bagamat nirerespeto nila ang tradition, mas nirerespeto nila yung konstitusyon. Yun yung suma ng kanyang speech kanina. Yes, and linawin ko na nga rin kanina, sinabi din ni Congressman Abante Jr. na isang insulto nga din daw para sa kanilang institusyon na wala daw ang Office of the Vice President doon, ni ultimo isang representative, hindi nga daw nagpakita doon sa hearing kanina. Bok, klaruin ko lang So, ang sinasabi mo, in the end, ang napagkasunduan dito, gusto ng mga congressman ng isa pang, ng committee, ng isa pang hearing ng OVP budget. So, hindi pa, in other words, hindi pa siya terminated, pero wala pang desisyon kung anong gagawin sa kanyang proposed 2 billion budget. Yes, kasi nga iniintay din nila kasi ang gusto nila ay talagang majority, boto ng majority kung ano nga ba talaga ang mangyayari. Pero dahil nga meron pa silang mga katanungan, hindi pa rin na talaga nila masabi at inaasahan nila
na umattend ulit ng isang hearing pa ang ating Vice Presidente kahit sinabi naman na nga ni VP Sara na kompleto na ang mga dokumento na kinakailangan nila para sa audit nila. Pero that's highly unlikely na in a third hearing sisipot pa si OVP. Pero ang implication nung wag i-terminate, ibig sabihin gagalawin yung budget. Gagalawin ng budget. Yun ang implication. Ibig sabihin, do they need a hearing to move the budget? Hindi, para butasin yung budget. Para yun ang ibig sabihin nun. Sasabihin nila, dapat tanggalin ito. Ito, dapat tanggalin ito. In short, pag-uusapan nila kahit wala doon yung budget. Dapat. Yes. So madugo pa to, in short, Ronald. Itong mga committee hearing nito sa OVP budget. Marami pang gusto. Mukhang marami pa silang gusto ilabas. Dahil nga yan ay lumabas doon sa tradition. Usually kasi ang tradition, approve yan 15 minutes. No? Katulad ng Office of the President. No? Yun yung tradition na ini-invoke ni Marcoleta kanina. No? Pero even the budget of VP Leni Robredo, I don't understand. I don't recall it going through this much scrutiny. Dahil yung budget ni Vice President Leni Robredo noon, mga less than 800 million. Tapos yung basic lang. Dito kasi may mga redundancies. Halimbawa, meron kang 700 million na ginagawa na ng DSWD, meron kang 170 million na ginagawa na ng DOLE, several hundred million na ginagawa na ng DPWH. So yun yung question. Traditionally, hindi talaga kasama doon sa operations ng OVP. Hindi. Usually, yung kwan mo lang yung budget mo lang as Vice President. As a spare tire. May binanggit na nga yung mga congressman, titingnan daw nila possibly ghost deliveries dun sa kalusugan program. May ganun pa Ghost deliveries yun, that's a graft case. So, yun, yung kadagdagan pa dyan sa issue na yan. Kaya baka yung susunod na hearing, actually, kahit hindi sila sumipot, baka mas madugo yun. Hindi naman yan iwa 1 peso, katulad ng proposal ng ibang kongresista. No, pero yan ay dramatically bababa mula doon sa more than 2 billion na proposal. Malaki-laki pa rin yung matatanggal kung 2 billion yung proposal mo. Tama. Kahit tanggalan ka ng 1/4, malaki-laki yun, di ba? Yes. Bok, yung tanong kanina, si Abante ba yung third, hindi si Abante yung third na bumoto for termination? Yung tatlo, si Marcoleta, si Ungab, tsaka si Davao Occidental Congressman Claude Bautista. Ayun. Just to be clear about it, kasi... It makes sense, no? Medyo malabo yun kasi Abante. Siya yung bumanat sa constitutionality. Okay, Amy, maraming salamat. And we'll get back to you kung meron pang ibang malaki. Panghuli lang, Amy, one of the few times na nagsalita si Saldico, may mga iba pa bang mga nagsalita na sinagot yung interview ni Vice President Sara 2 days ago? Kanina wala na naman masyadong nangyaring pagsasagutan din kasi ang talagang naging focus na nila ay yung Commission on Audit tsaka yung Department of Budget and Management na nandun nga kanina sa hearing. Okay. Salamat. Okay, maraming salamat. Mobile Journal, Amy Atienza. Thank you, Amy. At yan po ang ating pagtatapos ngayong araw na ito, Martes, Setyembre 10. First day ni Patrick. First day ni Patrick. Sa Salt Mines. First day ni Patrick. Wala pa tayo dyan. Thank you for joining us today. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and Tito Rol Llamas, our resident political kaibigan. Iba-iba. Just get tomorrow at 4 p.m. for the Sarcon. I'm Ed Lingao. I'm Patrick Pius. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.